Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Manlolokong Nobyo. Pinagpapawisan na naman si Jeffrey ng butil-butil habang natutulog. Pabiling-biling ang kanyang ulo habang umuungol. Napapakapit pa siya ng maigpit sa unan. Pinipilit niya ang sarili na gumising pero hindi niya magawa. Dinadaan niya na lang sa pag-ungol ang paghingi ng tulong. Nagbabaka sakaling may yumugyog sa kanya para magising. Gising naman ang kanyang diwa pero hindi niya makontrol ang sarili. Hindi niya magawang gisingin ang sarili niya. Maya-maya ay nakaramdam siya ng tuwa nang marinig niyang ginigising siya ng kapatid na lalaki. Niyuyugyug siya nito at pinipilit na gisingin. Kuya! Gumising ka! Binabangungot ka na naman ah! Gising! Dahil sa pagyugyug sa kanya ng kapatid ay nagising din siya. Mabilis siyang napadilat at humagod ng hangin. Kuya! Ilang gabi ka nang binabangungot. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ko nga alam, Jason eh. Ang sama ng panaginip ko. May isang matandang bruha na nagpapakita sa akin. Nasa madilim siyang lugar. Hindi ko gaanong nakikita yung itsura niya pero dinig na dinig ko yung malulutong niyang tawa. Nakakatakot yung pagtawa niya. Nakakakilabot ang kanyang boses. Napakatinis. Ang sakit sa tenga. Nanunood sa pandinig ko. Parang sasabog yung eardrum ko sa tinis ng pagtawa niya. Tinitingnan niya ako na para bang kinukutya. Tapos sinusuyod niya ng tingin yung katawan ko. Yung tingin niya kakaiba. Parang hinahaplos niya ako kahit hindi naman niya ako hinahawakan. Ay, grabe naman yung panaginip mo kuya. Sino ba yung babae na yan? Bakit mo siya napapanaginipan? Ano bang ginawa mo sa kanya? Yun nga Doon nga ako nagtataka, Jason. Hindi ko siya kilala. Ni minsan wala pa akong nakausap na matandang babae. Wala rin akong inagrabyadong tao. Kaya nagtataka ako kung bakit ganun na lang ang galit niya sa akin. Yung tingin niya kasi sa akin parang galit na galit Panaginip lang yun Pero pakiramdam ko, totoong nangyayari. Ilang gabi ko nang napapanaginipan yung matandang babaeng yun Paulit-ulit yung senaryo. Ganun ng ganun. Wala namang sinasabi. Tawa lang ng tawa. Naku, nakakatakot naman yan kuya. Baka mamaya may gusto sa iyo yung babaeng yun. Tapos kinukuha ka na niya. Di ka pa naman pala simba. Di ka rin pala dasal. Naku. Kaya madali kang lapitan ng dyablo Subukan mo kayong magdasal bago matulog. Hoy, grabe ka naman. Sa dami na magkakagusto sa akin, matandang babae pa. Nagkataon lang siguro yung lahat. Saka, panaginip lang yun, no? Talaga ba kuya? Nagkataon lang? Ilang gabi ka nang binabangungo tapos nagkataon lang? Isang senaryo tapos nagkataon lang? Ay nako, subukan mo kayang lumapit sa mga marunong bumasa ng panaginip. Baka mamaya kasi babala na yan. Yung asawa ni Babalu? Babala. Hoy, puro kakalukuhan. Pero baka may kilala si Kim. Tatawagan ko siya. Anong oras na ba? Umaga na kuya Ginising lang kita kasi umuungol ka na naman. Paalis na ako kasi magja-jogging ako. O sige kuya, alis na ako. Ayusin mo yung problema mo. Hindi na biro yan nangyayari sa'yo Pag-alis ng kapatid ay kaagad niyang tinawagan ng bakla niyang jowa na si Kim. Ilang ring pa lang ay kaagad nang sumagot ang bakla na parang nakaabang talaga sa kanyang tawag. Oh, ang bilis mong sumagot Ang aga mong nagising? Bakit? May lakad ka ba, babe? Lakad? Para kang bago ng bago, Jeff. Alam mong palagi akong nagbabantay ng restaurant, di ba? Ikaw ang maagang nagising at maaga ka rin tumawag. Himala! Ang tagal mong hindi ako kinontak Buti kilala mo pa ako. Paano ba naman kitang makakalimutan jowa kita. Sorry na. Nabisi lang nitong mga nakaraang araw.
Ikaw nga itong hindi nagpapakita sa akin eh. Dati, madalas kang pumupunta dito sa bahay. Ngayon, ilang araw ka nang hindi nagagawi dito. Parang napaka-busy mo. Ay, busy talaga ako, Jeff. Dahil may naasikaso akong business. Kahit naman hindi ako pumunta dyan eh. Alam mo naman kung nasaan ako pupuntahan, di ba? O ano ba kailangan mo? Sabi mo na kasi may ginagawa ako ngayon, no? Oo, sige. Pupuntahan na lang kita sa resto. Maliligo lang ako. Doon na tayo mag-usap. Sabi ko na nga eh, may kailangan ka lang eh. O sige, puntahan mo na lang ako sa restaurant. Pagkasabi niyo ni Kim ay binabaan na siya ng tawag. Bumangon na rin si Jeffrey para magkape sa kusina. Pagkatapos ay naligo at naggayak na. Pinuntahan niya ang nobyong bakla sa restaurant nito. Naabutan niyang abala sa paggagayak ang isang staff ng restaurant. Tinanong niya sa isang staff kung nasaan si Kim at itinuro naman nito na nasa opisina. Kaagad siyang dumiretso sa opisina ng kasintahan. Naabutan niya itong humihigo pa ng mainit na kape. Hi. Napangiti ng pilit ang bakla nang marinig ang bati niya. Oh, anong klaseng bati yan? Parang ibang tao ah. Ang bilis mong nagpunta dito ah. Tumakbo ka ba? Ano, nag-almusal ka na? Hindi pa nga eh. Pero hindi pa naman ako nagugutom. Ikaw, nag-almusal ka na? Parang kape lang ang inaalmusal mo ah. Gusto mo bang ibili kita ng pandesal? Ay nako, wag na. Magluluto na lang ako ng almusal natin. Bakit ikaw magluluto? May chef ka naman. Iutos mo na lang kaya. O kung gusto mo, ako na lang ang magluluto. Ano bang gusto mong kainin? Di, ikaw? I mean, ako na magluluto. Abala mga staff ko sa paggagayak ng mga gagamitin nilang sangkap. Hindi na sila pwedeng abalahin, no? Teka, anong gusto mong kainin para lutuin ko? Wala nga akong ganang kumain eh. Pakiramdam ko, lagi akong busog. Kagabi pa ako hindi kumakain eh, pero hindi ako nakakaramdam ng gutom. Parang ang bigat ng tiyan ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Nararamdaman lang yan ng tao may problema at hindi makatulog, no? So, ano bang problema mo? Siguro may ginawa kang kalokohan kaya ka nagkakaganyan. Ha? Wala. Ano kasi? Dahil ito sa mga bangungot ko. Ilang gabi na akong binabangungot. Hindi ko alam kung bakit. What? Bangungot? Anong klaseng bangungot? Bakit ka naman binabangungot? Siguro dahil natutulog kang walang laman ng tiyan. Doon nga ako nagtataka eh. Binabangungot ako nang hindi ko alam ang dahilan. Paulit-ulit lang ang laman ng bangungot ko. Palaging yung matandang babaeng bruha. Puro lang naman tawa ng tawa yung ginagawa. Dapat siguro magpatingin ka sa psychiatrist. Baka sobrang stress ka na, no? Saan ka naman may stress? Wala ka namang inatupag kundi puro lakwatsa at basketball. Baka naman may nagawa kang masama sa isang tao kaya ka nagkakaganyan, ha? Uy, wala akong inagrabyadong tao, no? Talaga ba? Natigilan siya nang biglang sabihin yun ni Kim. Tinititigan pa siya na parang kinikilatis ng mabuti. Bigla siyang kinilabutan sa tingin na yon ng bakla. Tila may ibig sabihin ng seryosong tingin na yon ng kasintahan. Nakahinga siya ng maluwag nang iniwas na sa kanya ang tingin dahil humihigop ito ng kape. Baka may kilala kang marunong magbasa ng panaginip. Lalo siyang natigilan nang tumawa ng malutong si Kim pagkatapos ay nagsalita ito. O ka ba? Stress lang yan, no? Kung ano-anong pinag-iisip mo eh. Baka namimiss mo lang ako. Ganon. Puro ka kasi lakwatsa eh. Baka nakukonsensya ka lang kasi wala ka ng time sa akin. Mula nang mabarkada ka doon sa team mo sa basketball, no? Nako, kailan ka pa ba nag-chat sa akin? Kailan ka ulit tumawag? Parang ang kinalimutan mo na ako eh. Parang kang walang jowa.
Bakit hindi ka na lang kaya makipag-break? Okay lang naman sa akin, no? Ha? Baka nga... ganun nga siguro. Ibig sabihin, ikaw yung matandang babaeng bruha sa panaginip ko? Hindi nakaiwas si Jeff nang bigla siyang batuhin ni Kim ng mga papel na hinablot niya sa ibabaw ng lamesa. Bigla itong naggalit sa sinabi niya. Bruha talaga? Sa dami ng pwedeng maging ako sa panaginip mo, yung bruha pa talaga napili mo? Buwisit ka? Mukha bang bruha ang itsura ko? Mukhang ito? Paano yung paganda ko tapos gagawin mo lang akong bruha dyan sa panaginip mo? Loko? Nawala ang pag-aalala ni Jeffrey dahil napatawa siya ng kasintahan. Nagawa na rin niyang makipagbiro dito. Sabi naman nila, ang panaginip ay kabaliktaran sa reality. Ibig sabihin, maganda ka kasi bruha ka sa panaginip ko eh. Sige, pagkalandakan mo pa. Papasukin ko talaga yung panaginip at sasakaling kita doon eh. Para hindi ka na magising. Loko. Ay nako, nagutom talaga ako sa mga pinagsasabi mo. Magluluto ako. Ano? Anong gusto mo? Kahit ano. Basta, luto mo. Okay lang ako. Talaga ba? Dati ayaw mo ng luto ko kasi di ako masarap magluto. Ngayon kahit ano na? Kinukutuban talaga akong may ginagawa kang milagro ha? Kaya ka siguro binabangungot kasi may ginawa kang kalokohan at hindi na kinakaya ng konsensya mo. Ay nako Jeffrey mahuli-huli lang talaga kita. Hindi ka na talaga magigising. Kaya bago pa kita mahuli, ayusin mo na. Biglang kinilabutan si Jeffrey sa sinabi ng kasintahan. Hindi siya nakapagsalita at titig na titig lang siya kay Kim. Pakiramdam niya ay binabalatan na siya ng buhay nito sa pagtitig lang. Bigla siyang nakaramdam ng ginaw at napalunok din siya ng laway. Oh, tingnan mo. Anong reaksyon niyan? Bakit natigilan ka? Tama ako, no? May ginagawa kang kalokohan. Ha? Wala. Bakit ka nagkakaganyan? Nauutal ka pa. Kamukha mo kasi yung bruha sa panaginip ko eh. Umayos ka nga. Parehong-pareho kayo kung makatingin eh. Ganyan dapat, Jeffrey, no? Dapat lang talagang matakot ka sa akin. Kahit sa bangungot mo, susundan kita. Huwag mo namang seryosohin masyado. Che? Sinundan niya sa kusina si Kim at tinulungang magluto. Bumabawi siya sa ilang araw na hindi niya ito napuntahan dahil alam niyang nagtatampo lang ito. Nilalambing niya ito nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sino yung tumatawag? Si Arnold. Pinatay niya ang tawag at kaagad na nilagay sa bulsa ang cellphone. Bakit di mo sinagot? Hayaan mo na siya. Baby time natin ngayon eh. Mag-aaya lang yung mag-basketball. Kinakabahan si Jeffrey sa isasagot sa kanya ni Kim. Hinihintay niyang magalit ito pero hindi ginawa ng bakla. Mas lalo niya itong ikinabahala. Pakiramdam niya ay galit ito at ayaw lang sabihin. Mas lalo siyang kinabahan dahil sa pagbabagong ito ng kasintahan. Hindi kasi ganoon ang ugali nito. Magagalitin at silosa ang bakla kaya labis siyang nagtataka kung bakit tumahimik lang ito. Galit ka ba? Ako? Bakit naman ako magagalit? Sabi mo nga, baby time, di ba? Dapat bang ikagalit yon? Tapos na ako magluto. Tulungan mo na lang akong dalhin itong mga pagkain dun sa office ko. Doon na lang tayo kumain. Nakakaabala tayo dito sa kitchen. Sinunod niya ang utos ng kasintahan. Pagkatapos ay tahimik silang kumain. Maya-maya ay tumunog uli ang kanyang cellphone. Ilang beses niya itong pinapatayan ng tawag pero hindi pa rin tumitigil. Hanggang sa naggalit na si Kim. Ano ba yan?
Bakit kasi ayaw pang sagutin eh? Akin na nga, ako na ang sasagot dyan. Sorry. Sige, sasagutin ko na lang. Dali-daling lumabas ng office si Jeffrey para sagutin ang tawag bago pa mahablot ni Kim ang cellphone. Inis niyang kinausap ang nasa kabilang linya. Bakit ka ba tawag ng tawag? Pinapatay ko na nga ang call mo eh. Napakulit mo naman oh. Di ba usapan natin, kapag pinatay ko ang tawag, huwag mo nang ulitin. Kasama ko si Kim ngayon. Maya-maya na kita tatawagan pagka-uwi ko sa bahay. Huwag ka na ulit tumawag ha. Habang kinakausap niya ang nasa kabilang linya, patingin-tingin siya sa kinaroroonan ni Kim. Binabantayan niya ito kung sakaling lalabas ng opisina. Pero bigla na lang siyang ginapangan ng kaba nang lumabas nga sa opisina si Kim at hinagilap siya. Matalim na ang tingin nito sa kanya. Alam niyang galit na nga ang bakla. Hindi pa ba tapos ang pakikipag-usap mo kay Arnold? Malamig na ang pagkain. Akin na, ako nakakausap dyan. Hindi na. Ibinaba ko na itong tawag. Pasensya na. Bakulit lang talaga itong si paring Arnold eh. Binalingan niya uli ang kausap sa kabilang linya para pagsabihan ito. Paano pre? Narinig mo yun di ba? Nagagalit na jowa ko. Kasi nga baby time namin ngayon eh. Tawag ka ng tawag. Sa susunod na lang tayo maglaro ng basketball. Sige na pre, bababa ko na ha. Pagkapatay niya ng tawag ay nilapitan na niya si Kim at hinila uli sa loob ng opisina. Nilambing pa niya ito para muli nilang ipagpatuloy ang pagkain. Para makabawi sa kasintahan, maghapon niya itong sinamahan sa restaurant. Inatid pa niya ito sa pag-uwi sa bahay nito bago siya umuwi sa kanila. 9:00 na nang makauwi siya ng bahay. Naabutan pa niya ang ama na magsasara na sana ng pintuan. Nandiyan ka na pala. Akala ko doon ka matutulog sa bahay ni Kim eh. Sabi kasi ng kapatid mo, nagpunta ka raw doon. Hindi ka man lang tumawag na gagabihin ka ng uwi. Kapag kasama mo siya, nakakalimot ka na talagang tumawag dito sa bahay, ano? Sorry po tay, nabisi lang. Marami ang customer sa restaurant niya kaya tumulong na ako mag-asikaso. Tapos, inihatid ko na rin siya sa bahay niya. Mabuti pa yung jowa mong bakla may disposisyon sa buhay. Ikaw kaya, kailan mo ba ayusin yung buhay mo? Puro asa na lang ang ginagawa mo Di ka ba nahihiya? Binubuhay ka ng bakla. Hindi habang buhay, ganyan ang buhay mo. Hindi na lang siya kumibo sa pangaral ng ama. Hinayaan niya na lang itong magsalita hanggang sa magsawa. Iniwan na lang siya nito at inutos na lang sa kanya ang pagsasara ng pintuan. Nang maisara na niya ang pinto, ay pumasok na siya sa kwarto. Naabutan niya ang kapatid na mahimbing nang natutulog. Naglinis muna siya ng sarili pagkatapos ay natulog na rin. Mahimbing na siyang natutulog nang maranasan na naman niya na bangungutin. Nagpakita na naman sa kanyang panaginip ang matandang bruha. Magkaharap sila sa maliit na bilog na lamesa. Madilim sa lugar at kakaiba ang aura. Kinikilabutan siya dahil sa mabigat na pakiramdam. Sino ka ba? Bakit ka ba panidalo sa panaginip ko? Binabangungot na naman ba ako? Panaginip lang ba ito? Hindi to totoo. Kailangan kong gumising. Kinawanan lang siya ng matandang babae. Naririndi na naman siya sa pagtawa nito. Napatakip na lang siya ng tenga. Pero hindi niya magawang alisin ang kanyang tingin sa babae. Ikinukumpas nito ang dalawang kamay sa ibabaw ng isang bolang kristal. Nandito ka ba para magpaluha sa akin? Hayaan mong alamin ko ang hinaharap mo. Hindi. Wala akong sinabi na hulaan mo ako.
Alisin mo ako sa bangungot na ito. Gusto ko nang magising. Tigilan mo na ako. Hindi pinapansin na matandang babae ang mga sinabi niya. Patuloy na lang ito sa ginagawang pagbabasa sa kanyang kapalaran sa bolang kristal. Nakikita ko sa bolang kristal na dumidilim ang iyong hinaharap. May ginawa kang ikakapahamak mo. Hindi mo na ito matatakasan. Nilalakbay mo na ang kapalarang magiging bangungot mo. Hindi. Tigilan mo ako. Nananaginip lang ako. Hindi to totoo. Kailangan ko lang gumising. Tulungan niyo ako. Jason, tulong. Binabangungot na naman ako. Panayang sigaw niya, pero hindi siya naririnig ng kapatid. Binabalot na siya ng takot at pag-aalala na baka hindi na siya magising. Hindi na naman niya maigalaw ang kanyang katawan. Ano bang nangyayari? Bakit ko ba ito nararanasan? Gusto ko na gumising. Tulungan niyo ako. Tay! Nay! Jason! Tulungan niyo na ako! Binabangungot na naman ako! Ah! Habang humihingi siya ng saklolo ay sumasabay sa kanya ang matinis na tawa ng matandang babae. Nanlilisik na ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Nag-iba na rin ang itsura ng lugar. Nasa madilim na kuweba sila at naghahalo ng malaking kawa ang matanda. Panay ang tawa nito habang nakatitig sa kanya ng matalim. Tigilan mo na ako. Hindi naman kita kilala. Sino ka ba? Parang awa mo na. Habang sumisigaw siya ay muli niyang naririnig ang pagtawag sa kanya ng kapatid. Nakaramdam na naman siya ng pag-asa. Jason! Jason! Tulungan mo ako! Binabangungot na naman ako! Kuya, gumising ka! Umuungol ka na naman eh! Binabangungot ka na naman! Hindi niya nararamdaman ang ginagawang pagyugyug sa kanya ng kapatid kahit alam niyang niyuyugyug na naman siya nito. Pakiramdam niya ay namamanhid na ang kanyang katawan. Nakaramdam lang siya nang lumapat sa kanyang mukha ang malakas na sampal ng kapatid. Doon pa lang siya nagising. Napabalikwas siya ng bangon at humagod ng hangin. Mas malalalim ang kanyang paghingal na paramang sumagad na ang kawalan ng hangin sa kanyang katawan. Nanlalamig siya at nangangatog. Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Nakakatakot ka na ha? Binabangungot ka na naman eh. Yung matandang babae, isa siyang mangkukulam. Kinukulam niya ako. Ha? Panaginip lang yun, kuya. Sabi ko sa iyo, magdasal ka kasi bago matulog eh. Gutom ka na naman bang natulog? Jason, pakiramdam ko talagang may mali nang nangyayari. Hindi ako binabangungot. Palagay ko, may taong nananakit sa akin. Eh sino naman at bakit niya yung ginagawa? May ginawa ka bang kasalanan sa isang tao? Wala naman eh. Pero ewan ko, baka may natutuwa sa akin. Anong gagawin ko? Mukhang hindi niya na ako titigilan hanggat hindi ako napapatay eh. E di, magpunta ka sa albularyo. Baka matulungan ka niya. Pero gabi pa eh. Matulog ka na uli. Bukas na lang natin isipin yan. Sabihin mo na lang din kay nanay, yung nangyayari sa'yo nakakatakot. O paano? Tutulog na uli ako. May pasok pa ako bukas sa trabaho eh. O sige na, matulog ka na. Salamat sa pagising mo sa akin ha. Dahil natakot nang bumalik sa pagtulog si Jeffrey, nagpunta na lang siya sa kusina para magtimpla ng kape. Naupo siya sa sofa sa sala at doon nagpalipas ng oras. Habang umihigop ng kape, ay tiningnan niya ang kanyang cellphone. Nakita niyang napakarami ng missed call at messages ang kanyang cellphone. Ang lahat ng yon ay galing sa iisang numero. Kagad niyang binasa ang laman ng mga messages. Galit na galit ito sa kanya dahil sa hindi niya pagsagot sa mga tawag nito. May isang mensaheng nagpakaba sa kanya, dahilan para tawagan ang numerong nakapangalan sa kaibigan niyang si Arnold.
Nakakailang ring pa lang ito ay sinagot na kagad to sa kabilang linya ang kanyang tawag. Galit na galit ang babaeng sumagot sa kabilang linya. Tumawag ka pang visit ka. Naalala mo ba ako? Dapat pinabayaan mo na lang ako eh. Walang iya ka talaga. Sabihin mo sa akin kung tatakasan mo ang obligasyon mo ha. Hindi bigla mo na lang akong iniiwasan. Hindi kita iniiwasan, Nadia. Talagang kasama ko si Kim. Maghapon kami magkasama. Wala akong pakialam, Jeffrey. Ako ba talaga itong itinatago mo sa baklang yon? At kung meron sa kanya ha? Bakit hindi mo maiwan yan? Pera lang naman ang kailangan mo sa kanya, diba? Maliban sa pera niya, wala naman siyang ibang kayang ibigay sa'yo. Ako, Jeffrey, kaya kitang bigyan ng anak. Buntis ako, Jeff. Kaya magpasya ka. Pananagutan mo ba ako o mas pipiliin mo ang baklang yan? Hiwalayan mo na siya. Ano ka ba? Kung iiwan ko siya, paano tayo mabubuhay? Sa pera lang niya tayo gumiginhawa. Kaya tumigil ka sa ilusyon mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ka pwedeng mabuntis. Bakit mo ba binuo yung batang yan? Kapag hiniwalayan ko si Kim, gutom tayong pareho. Kaya kung ayaw mong mamatay sa gutom, pati ang batang yan, tumahimik ka na lang at maghintay ka na lang na ipapadala kong pera. Tumahimik ka na at huwag kang putak ng putak dyan. Galit na galit sa kanya ang babae. Nagsisigaw ito sa kabilang linya. Pinagmumura siya nito kaya pinatayan niya na ng tawag. Inis na inis siya at lalo pang namproblema. Kainis, ano ba gagawin ko ngayon? Visit kasi. Sabi ko nang hindi siya pwede magbuntis eh. Sinadya niya siguro yung para matali na ako sa kanya. Wala pa sa isip ko mag-asawa. Hindi pwede yun. Sumakit na ang ulo ni Jeffrey sa kakaisip kung paano lulutasin ang kanyang problema. Dahil sa kakaisip ay naramdaman niyang kumukulo na ang kanyang tiyan. Nagmadali siyang pumunta ng banyo. Ilang minuto na siyang nasa loob pero lalong lumalala ang pananakit ng kanyang tiyan. Kape lang naman ang ininom ko. Bakit sumakit ang tiyan ko? Lagi naman ako nagkakape pero parang hindi nagugustuhan ng tiyan ko yung kape ngayon. Ayaw yata ng 3-in-1 . Namimilipit na siya dahil sa sakit ng tiyan pero wala naman siyang inilalabas. Hanggang sa nakaramdam na siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may kung anong nasa loob ng tiyan niya. Nang tingnan niya ang kanyang tiyan, kitang-kita niyang may umaalon na kasing laki ng daliri. Gumagapang itong paikot-ikot sa loob ng kanyang tiyan. Sa una ay isa lang ito at habang tumatagal ay dumadami na. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa takot. Nararamdaman niyang aligaga ang nasa loob ng kanyang tiyan at tila naghahanap ng lalabasan. Nagmamadali siyang tumayo para lumabas ng banyo. Di pa siya nakakalabas nang maramdaman niyang bumabaliktad na ang kanyang sikmura. Hindi na niya mapigilan ang pagsuka. Naglabas siya ng mga itim na uod. Sobrang payat at mahahaba ang mga uod na parang mga linta ang itsura. Dahil sa takot niya, nagmamadali siyang tumakbo sa silid at ginising ang kapatid. Jason, gising! Tulungan mo ako! Gumising ka! Ang sakit ng tiyan ko! Pupungas-pungas na naupo sa higaan ng kapatid at inis pa siyang kinausap nito. Ano naman kuya? Maaga pa eh. Bakit ka ba nanggigising? Tulungan mo ako, Jason. Hindi ko mapigilan ang paglalabasan nila. Nino kuya? Sino ba ang gustong lumabas? Bakit di mo buksan yung pinto? Nagpupunas pa ng mata si Jason dahil sa kaantukan. Nung dumilat ito para tingnan siya, bigla na lang nagsisigaw ang kapatid. Bakit ganyan ang itsura mo, kuya? Ikaw ba yan? Nakakatakot ang itsura mo. Naglalabasan ng ugat sa mukha mo. Paano ka ba? Hindi na nakasagot si Jeffrey sa tanong ng kapatid dahil naglabasan uli ang mga itim na uod sa kanyang bibig. Lalong nagsisigaw ang kapatid at napatayo ito sa pandidiri. Nakita nilang nagsigapang na ang uod sa kanilang kama. Ang ibang uod ay bigla na lang pumipitik at tumatalon sa malayo.
Ano ba yan? Bakit ka ba nagkakaganyan, kuya? Ano bang ginawa mo? Hindi ko alam. Tulungan mo ako. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Jason. Sigaw ito ng sigaw habang tinatawag ang mga magulang. Takot na takot namang sumunod si Jeffrey sa kapatid. Umiyak na siya habang humihingi ng tulong. Pero ang mga uod ay hindi nauubos. Nararamdaman pa niyang marami pang uod sa loob ng kanyang tiyan at halos ay gustong maglabasan. Paglabas niya ng silid, nasa lubong niya ang kanyang pamilya. Nagsisisigaw ang mga ito nang makita ang nakakatakot niyang itsura. Nanlilisik na ang kanyang mga tingin at tumutulo ang malapot niyang laway kasabay ng naglalabas ang mga uod. Tulong! Nay! Nay! Tay! Tulungan niyo po ako! Ang sakit-sakit na ng tiyan ko! Nakaramdam na rin siya ng init. Parang sinisilaban ang kanyang katawan. Maya-maya ay napapatingin siya sa kabuuan ng bahay dahil naririnig niya ang boses ng matandang bruha. Tumatawa ito. Pumapainlan lang ang boses nito sa buong bahay. Tigilan mo na ako! Ayoko na! Hindi naman kita kilala! Ano bang ginawa ko sa iyo? Bakit mo ako ginaganito? Lalong natakot ang kanyang pamilya dahil sa pagsasalita niya kahit wala namang kinakausap. Ano bang nangyayari sa kapatid mo, Jason? Bakit parang sinasapian siya? Nakakatakot ang itsura niya. Hindi ko po alam, tay. Dinising niya lang ako eh. Tapos nakita ko nang sumusuko siya ng uod. Baka kinukulam siya. Siraulo talaga yung kapatid mo eh. Tulungan mo nga ako at dadali natin siya sa albularyo. Papaandarin ko ng makina ng motor. Pagtulungan nyo ng nanay nyo. Isakay nyo sa tricycle. Opo, tay. Dali-dali nilang dinala si Jeffrey sa albularyo. 3:00 pa lang ng madaling araw nang kalampagin nila ang pinto ng bahay ng matandang lalaking manggagamot. Pinanlakihan ng mata ang manggagamot nang makita si Jeffrey na putlang-putla na. Basang-basa ang damit nito ng sariling laway at pawis. Kagad silang pinapasok sa loob ng bahay. Umiiling ang matandang lalaki at naglalakad ng pabalik-balik habang tinitingnan si Jeffrey na nakaupo na sa upuang yari sa kawayan. Bakit po kayo naglalakad lang dyan? Baka mamatay ang anak ko. Gamutin nyo na po siya. Bakit nyo pinaabot ng ganitong oras? Mahihirapan tayong gamutin siya. Tumawid na ang oras sa 3:00. Sa ngayon hawak na ng mambabarang ang kaluluwa ng anak mo. Anong ibig nyo sabihin? Napatingin silang lahat kay Jeffrey dahil sumisigaw na ito sa sakit. Namimilipit ito at halos mapatid na ang mga ugat sa leeg. Lumuluwa na rin ang mata nito. Nilalabasan na rin ng itim na uod ang mga mata, tenga at ilong ni Jeffrey. Sumisigaw na sa iyak ang kanyang ina. Pilit nitong kinakausap si Jeffrey pero hindi na sumasagot ang anak. Nagsimula ng magsagawa ng pagriritual ang manggagamot matapos na igayak ng kanyang asawa ang mga gagamitin sa pagriritual. Nagbabaga na ang uling na nakalagay sa aluminum na planggana at nilagay na niya ang insenso, kamanyang at palaspas. Nang umusok na ang mga ito, bigla na lang lumakas ang hangin. Tinangay ng hangin ang usok palabas ng bahay. Isarado mo ang pinto at bintana. Hindi pwedeng lumabas ang usok. Utos ng manggagamot sa kanyang asawa. Pagkasara ng pintuan at bintana, biglang umungol si Jeffrey. Nahihirapan itong huminga dahil sa usok. Lalong naglabasan ng mga itim na uod na parabang naaligaga dahil sa usok na nalalanghap ni Jeffrey. Tulungan niyo ako. Nahihirapan akong huminga. Mamamatay ako sa ginagawa niyo. Bakit ka binabarang? Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. May dahilan ang lahat ng ito. Hindi ka sasalbahin kung wala kang ginagawang masama. Sabihin mo para magamot kita. Hindi ko nga alam. Wala kong alam. Tigilan mo ng pagpapausok. Hindi ko kaya. Dahil sa hirap ni Jeffrey, bigla na lang nagbago ang kanyang boses. Gumaralgal ito at naging boses na matandang babae. Nagsasalita ng pag-iyak ng matandang babae at paghalakhak nito. Lumabas ka rin. Sabihin mo kung ano ang ginagawa sa'yo ng lalaking ito. Bakit mo siya tinaniman ng mga alaga mo?
Mas mabuti pang alisin mo na lang ito agad bago ba ako mainis sa'yo. Kapag ginalit mo ko, ibabalik ko sa iyo ang mga uod na yan. Hindi ko siya kilala. Hindi mo pala kilala, bakit mo binibigyan ng sakit? Napag-utusan lang ako. Binayaran lang ako. Wala talaga akong alam. Bakit ka binayaran? Para saan? Hindi talaga ako masama. Kailangan ko lang din ng pera. May sakit ang anak ko. Kailangan ko operahan. Sabihin mo na ang lahat ng nalalaman mo para hindi ako magalit sa iyo. Hindi ka ba naawa sa ginawa mo sa lalaking ito? Mamatay-matay siya dahil inuubos ng mga uod mo ang tubig sa kanyang katawan. Ibabalik ko siya yung mga uod na ito para maranasan mo ang paghihirap niya. Wag! Maawa ka! Isip ko na lang ang inilagay ko. Ano ang dahilan ng kliyente mo para pahirapan ng lalaking ito? Hindi ko pwedeng sabihin. Sa amin na lang yung dalawa. Bakit hindi mo sabihin? Alam kong may nagawa ang lalaking ito na hindi nagustuhan ng kliyente mo. Paano magbabago ang lalaking ito kung hindi niya malalaman ang mali niyang nagawa? Sabihin mo na. Hindi pwede. Masusumpa ko kapag lumabag ako sa kasunduan. Nasa librong itim namin na kapag may usapan ay dapat tumapad. Parang awa mo na. Alisin ko na lang ang mga uod, pero wag mo na akong pilitin. Lulubayan ko na siya. Magbigay ka na lang ng clue. Hindi na kita pipilitin na sabihin ng buo ang nalalaman mo. Galit na galit siya kasi niloloko siya at pinipirahan. Nambababae siya. Gusto lang niyang turuan ng leksyon ng lalaki. Pero hindi naman niya batak patayin. Pinapalis niya rin ang mga uod pagkatapos ng 3 araw. Kung ganon, karelasyon pala niya ang gumawa nito. Pang ilang araw na itong mga uod sa katawan niya. Si Kimba, siya ba ang nagpabarang kay Jeffrey? Wala akong sinasabi kung sino ang nagutos sa akin. Hindi ko sinabi. Wala akong alam. Wala rin naman akong sinasabi na may sinabi ka. Sadyang matalino lang ang nakakaalam. Inuulit ko ang tanong, pang ilang araw na itong mga uod sa loob ng katawan niya? Pangatlong araw na ito ngayon. Kaya sila naglalabasan kasi iiwan na nila ang katawan niya. Hindi ako naniniwala. Sinong pinagloloko mo? Nag-aalisa na mga uod dahil wala na itong masipsip na tubig sa katawan niya. Ibabalik ko mga uod sa iyo tapos pagalingin mo na lang ang sarili mo. Tawa ka. Gawin yan. Ayoko pang mamatay. Ako na lang mag-aalis sa mga uod. Kaya ko nang gawin yan. Hindi ako masama. Kailangan lang ako ng pera. Alisin ko na mga uod. Alisin mo na bago pa magbago ang isip ko. Ikinumpas ni Jeffrey ang kanyang kamay. Sa isang iglap ay napalibutan siya ng mga usok. Hinihigop ng katawan niya ang usok ng insenso, kamanyang at palaspas na sinunog ng baga. Panay ang ubo ni Jeffrey. Kada ubo niya ay nagtatalsikan ng mga uod na kulay itim. Patay na ang mga ito. Pagkabagsak sa sahig, napakaraming uod ang nagkalat sa sahig. Naglabasan din ang mga ito sa bibig, mata, ilong at tenga ni Jeffrey. Ilang sandali pa'y nawala na ang usok matapos higupin ang katawan ni Jeffrey. Nagtataka silang lahat dahil hindi pa nauubos ang tinutupok ng uling pero wala na itong usok. Maya-maya ay biglang umungol si Jeffrey. Bumuka ng malaki ang kanyang bibig at iniluwa ang usok na hinigop ng kanyang katawan. Ilang segundo rin ang tumagal hanggang sa maubos na ang lahat ng usok. Napuno ang buong bahay ng usok na yon. Buksan mo na ang bintana at pinto. Utos na manggagamot sa kanyang asawa. Dali-dali itong sumunod. Pagkabukas ng pinto at bintana ay biglang hinangin ng mga usok palabas ng bahay. Nakita na nila ang katawan ni Jeffrey na nakayukyok ang ulo at wala ng malay. Mabilis itong nilapitan ng kanyang ina at pinilit na ginising. Anong nangyayari? Nasaan ako? Nangihina si Jeffrey. Isa-isa niyang tiningnan ng mga kasama at gulat na gulat siya dahil nandoon ang kanyang pamilya. Nagtataka siya dahil hindi pamilyar sa kanya ang bahay na kinaroroonan nila. Nauuhaw ako. Pakiramdam ko hindi ako nakainom ng tubig ng 1 buwan. Pahingi ng tubig.
Kumuha ka ng tubig. Kailangan niyang uminom. Kailangan niyang mabawi ang nawalang lakas sa katawan niya at mga tubig. Utos ng albularyo sa kanyang asawa na kaagad namang sinunod ng babae. Nang makainom na si Jeffrey ay muli siyang dinasala ng matandang albularyo para tuluyan ng hindi magambala ng mambabarang. Nang matapos ang gamutan, sa kanya ikinuwento ang mga nangyari. Hindi na nagtaka si Jeffrey sa mga narinig. Ano bang kalokohan ang ginawa mo? Bakit ka ba naman binarang? Si Kim bang gumawa nun? Niloko mo ba ang baklang yon? Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang makikipagrelasyon dahil lang sa pera. Mabait naman yun eh. Kaya sinamantala mo. Oh, anong napala mo ngayon? Bakit ba siya nagalit sa'yo? Baka po nalaman niyang nakabuntis ako ng babae. Mabilis na lumapit ang kamao ni Mang William sa pisngi ni Jeffrey. Hindi na napigilan ng kanyang ama ang galit sa kanya. Wala ka pala talagang kwente. Mabuti na lang siguro sa iyo ang binarang. Bakit ka ba lumaking ganyan? Saan ba kami nagkulang ng nanay mo? Sige, puntaan mo si Kim. Humingi ka ng tawad sa kanya tapos hiwalayan mo na. Panagutan mo rin ang bata. Kung hindi mo gagawin yan, ako na magpapabarang sa iyo. Nako, mapapatay talaga kita. Dahil sa gigil ni Mang William sa anak, ay paulit-ulit niyang pinagsusuntok si Jeffrey. Umawat na lang sina Jason at ang matandang albularyo para hindi mapatay si Jeffrey ng sariling ama. Ayusin nyo na ang problema. Hindi yan matatapos ng pagpapatayan. Umuwi na kayo at ayusin ang problema ninyo. Tapos na rin naman ang panggagamot ko kaya makakaalis na kayo. Umaga na rin. Kaya pwede nyo nang puntahan ng taong naagrabyado. Sige na, makakaalis na kayo. Pagkaalis nila ng bahay ng manggagamot ay dinala ng pamilya si Jeffrey sa tapat ng bahay ni Kim. Iniwan nila si Jeffrey at sinabihang hindi pwedeng umuwi ng bahay hanggat hindi naayos ang problema. Saktong nagbukas ng pinto si Kim dahil papunta na ito sa kanyang restaurant nang makita niya si Jeffrey na nakatayo sa labas ng pintuan. Oh, anong ginagawa mo dyan sa labas? Kanina ka pa? I'm sorry. Sorry talaga. Sorry saan? Alam kong ikaw nagpabarang sa akin. Kasi gago ako eh. Napakagago ko. Tama lang sa akin yun. Gago kasi talaga ako eh. Pinagsasabi mo? Hoy, ano? Ba't ka naggagaganyan? Sorry sa lahat. Salamat sa lahat ng nagawa mo sa akin. Hindi mo deserve ang gagong katulad ko. Makakahanap ka rin ng tunay na magmamahal sa iyo. Pero sa susunod, huwag ka na magbabayad ng tao para magpabarang o magpakulam kasi masama yun. Baka bumalik sa iyo ang lahat ng ginagawa mo. Kagaya ko. Tama lang na makarma ako ng ganito. Sorry talaga. Kalimutan mo na ako. Deserve mo maging masaya pero hindi sa gagong katulad ko. Hindi na hinintay ni Jeffrey ang sasabihin ni Kim. Iniwan na lang niya ito. Umalis siyang hindi ito nililingon. Pagkaraan ng ilang buwan, inutusan si Jeffrey ng asawa niyang si Nadia na itapon ang basura sa labas. Bubulong-bulong siyang sumunod. Ay nako, kainis. Kung hindi ka lang buntis eh. Naku talaga. Nakakarindi ang bunganga ng babaeng yun. Sa dami kasi ng babae, bakit siya pa eh? Nakakainis kasi si tatay eh. Ayaw kong asawain yung babaeng yan. Nakikialam sa buhay ko. Buwisit talaga. Sino ba kasi nagpauso na kapag nakabuntis eh kailangang asawahin na kaagad? Mga siraulong desisyon. Oh, nasaan ako ngayon? Sunod-sunuran sa bungangerang babae. Buwisit na buhay to. Oh. Nagdadaldal siyang mag-isa nang biglang may bumato sa kanya. Napatingin siya sa kanilang bahay.
kitang-kita niyang may hawak na plato si Nadia at nakambay itong ibato sa kanya. Ano ba problema mo? Huwag dyan eh. Nagtapon ka lang ng basura. Wala nang balak bumalik. Sige, diyan ka na lang sa labas. Pinagahagi sa kanya ang mga plato. Pagkatapos pumasok na sa loob ng bahay ang babae at pinagsarhan pa siya ng pinto. Tumakbo siya para maabutan pa ang asawa pero tuluyan na siya nitong pinagsarhan. Nadia, buksan mo itong pinto! Visit talaga oh! Natigilan si Jeffrey nang may humintong kotse sa tapat ng kanilang bahay. Napatingin siya sa nakabukas na bintana ng sasakyan at nakita niya si Kim, ang nagmamaneho ng sasakyan. Sandali siya nitong tinitigan pagkatapos ay pinaandar na uli ang kotse. Buntong hininga na lamang ang nagawa ni Jeffrey. Sinundan pa niya ng tingin ng sasakyan hanggang sa makalayo na ito. Puno pa rin siya ng panghihinayang sa nagawa niyang desisyon. Pero inisip niya na kailangan niyang maging responsable dahil magiging isa na siyang ama. Wakas!